Amen. Sige po. Minsan pa, pwede bang palakpakan natin ng Lord? Tapos, tingnan mo sa katabi mo, sabihin mo, ako ay blessed na kasama ka namin ngayon. Blessed ka ba? Katabi mo yung katabi mo? Amen mo ba? Parang hindi ah. Amen ba? Amen? Amen. Sige po. This afternoon, mga kapatid, ang ating pong tema, ang ating topic, ay Jesus, the giver of eternal life. Pwede bang sabihin nyo, Jesus, the giver of eternal life. Jesus, the giver of eternal life. Amen. So, ano po, no? Ang tanong muna sa atin this afternoon is, tayo po ba ay sure na merong eternal life? Amen. Amen po ba? Amen. Ano yung iba? Parang hindi sure, hindi masagot. Amen po ba? Sure na ba? Amen. So yung pag-aaralan natin, itong John 10 verse 25 to 30, ito po yung verse, ilan sa mga verse na patunay na tayo ay sure na sa ating eternal life. So, amen po ba? Dako muna po tayo sa ating scripture reading. Pwede po bang tumayo muna tayo muli? Basahin po natin. Start ko po ito sa 22. Sabi po dito, Then came the festival of dedication at Jerusalem. It was winter. Verse 23 kayo po. And Jesus was not in the temple, was following. 24, the Jews who were there gathered around him, saying, How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly. Verse 25. Jesus answered, I will tell you, but do not believe. The words I do with my Father's name testify about me. Verse 26, But you do not believe, because you are not my sheep. 27. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. 28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. And 29, My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. verse 30, sabay-sabay po tayo. I and the Father are one. Sandali po tayo ngayon mo at manalangin. Yes, Father God, we thank you, we glorify you, Lord God. Panginoon, samahan niyo po kami this afternoon, Lord God. Kayo po ang patuloy na kumilos sa buhay ng mga anak niyo, Lord God. Lord, transform us with your words, Panginoon. And ngayon pa lamang po, we rebuke the work of the devil, Lord God, in Jesus' mighty name, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord God, ang inyong mga anak ay makapakinig ng inyong banal na salita, Panginoon. Lord, muli, maraming salamat po. Let your will be done. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, pwede tayo umupo muna at palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Minsan pa, ang topic natin, Jesus, the giver of eternal life. Eternal life. Sabihin nyo, eternal life. Eternal life. Alam nyo, etong eternal life na to, libre to. Pero napakadami, especially sa labas, hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Hindi nila, kumbaga, hindi nila binibigyang pansin yung eternal life. Amen po ba? Kayo po ba, tayo po ba na nandito ngayon? Tayo po ba, ang priority natin sa buhay is eternal life? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Marami sa atin, Christian na, followers of Christ na, pero mga kapatid, sadly, compromise. Compromise dahil mas inuuna ang makamamundong gawain. Facebook, hindi masama, career, trabaho, relationship, hindi ko sinasabing masama yan, pero nauubos yung panahon, yung oras, yung opportunity na binibigyan ng Panginoon sa atin, no? Hindi kadalasan napapahalagahan yung eternal life. May kilala po ba kayo na pamilya, kaibigan, mga boss natin, na tingin nyo at wala pang eternal life? Meron, no? Madami, no? So yun po yung pag-aaralan natin this afternoon. So ngayon po, sa ating structure of the text, ito po yung settings natin. Basahin nyo na lamang po. Pero punta muna tayo dun sa background. Sa settings, ano ba yung umpisa nito? No? Tignan muna natin, ano ba yung eksena sa panahon ni Jesus? Ano ba yung nangyayari sa panahon ni Jesus dito sa scripture na binasa natin? Sa chapter 9 po, kasi ito chapter 10 itong pinag-aaralan natin. Sa chapter 9, ang ating Panginoong Hesus, anong ministry niya? Nagpapagaling
nagtuturo, ano pa? Nag-preach ng kingdom of God. Amen po ba? At doon po sa chapter 9, meron po doon isang bulag. At yung bulag na yun, ang ginawa ng Panginoon, pinagaling niya. At sa madaling sabi, marami ang naniniwala sa kanya at marami din ang hindi naniniwala. Especially the religious leader that time, the Pharisees, hindi sila naniniwala. At tawag nito, tinutuligsa nila ang ating Panginoong Hesus. Dahil mismong sa okasyon na to, mga kapatid, panahon ng Sabat. Panahon ng pamamahinga. At alam natin, napag-aralan na natin sa mga dating preaching, pag araw ng Sabat, wala kang pwedeng gawin. Bawal kang magtrabaho, maging ang mga alaga mong kalabaw, baka, ay bawal magtrabaho. So ngayon, yung mga Pharisees, sabi nila kay Jesus, bakit ka nagpapagaling? Araw ng Sabat ngayon. Amen po ba? Ito po yun, chapter 9. At pagdating po sa chapter 10, sa verse 121, ang Panginoong Hesus, kausap niya ang mga Pariseo. At nagbigay siya ng mga halimbawa na patungkol sa siya po ay good shepherd. At tayo po, ang mga anak niya ay sheep. Ang tanong this afternoon, kayo po ba ay sheep ng Panginoon? Tupa po ba kayo ng Panginoon? Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang tupa? Brother Lincoln, parang kambing. Medyo amoy kambing. Tupa po ba tayo ng Panginoon? Pwede bang isang gano'n nga? Kung tupa talaga ng Panginoon? Amen. No? Marami sa atin, tupa, pero minsan hindi, kumbaga, parang hindi anak ng Diyos pag may problema. Pero doon po sa chapter 1, sa verse 1 to 21, ang sabi doon ng Panginoon, mga kapatid, ang Panginoong Hesus, siya po ang I am the gate, sabi ni Jesus. Nagbigay siya ng example sa isang kulungan, mga kapatid, merong gate. At nakakulong doon yung mga sheep. Kung sino man daw po, kung sino man ang pumasok sa pamamaraan na hindi doon sa mismong sa gate, sila po ay robbers, thieves, magnanakaw. No? At alam natin na pag sinabing robbers, hindi lang ito magnanakaw. Nagawa ito ng masama. Pwedeng pumatay. Diba? Amen po ba? At yun po ang ginagawa ni Satan. Si Satan po, sabi dyan sa verse 10, sa pagkakaalala ko, si Satan po punta dito sa lupa to steal, to kill, to destroy. Pero ang Panginoong Hesus po, siya po ay gate. At minsan pa, sinabi niya sa mga susunod na verses, I am the good shepherd. Sabihin po nyo, I am the good shepherd. Si Jesus po ay good shepherd, sabi niya. Inanintulad niya rin po sa isa, kasi po sa panahon nila, sa culture nila, merong mga bayaran na nag-aalaga ng tupa. Kasama ang palad, pag yung mga inupahan nila na yun, may dumating na leon, mga wolf, ang nangyayari, sila pa yung unang tumatakbo. Ang nangyayari, namamatay, napapatay yung mga tupa. Pero si Jesus sabi niya, I am the good shepherd. Hindi ko kayo iiwan. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Pwedeng palapakan natin si Lord. Yun po, yung ating pag-aaralan ngayon. Ang karugtong nito, ito na, pagdating sa may dulo nito, sa verse 21, sabi ng mga tao, nag-usap-usap sila, sabi ng mga ibang Pariseo at ibang naniniwala kay Lord, parang masademonyo itong itong taong to. Pero sabi ng iba, hindi, paano makakapagpagaling ng bulag? No? Ang tulad nito. Amen po ba? At sa verse 22 na pag-aaralan natin, eto na po yun. Yung text na pag-aaralan natin. Sa 22, sabi po dito mga kapatid, Then came the festival of dedication at Jerusalem. It was winter. Sa eksena natin, sa text na pag-aaralan natin, festival of dedication. Alam po natin mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, napakadaming mga festival. At dito po, festival of dedication, so maraming tao. Amen po ba? Imagine niyo po muna ha, maraming tao. Bukod doon, sa chapter 9, ang Panginoong Hesus nagpagaling ng bulag. Marami pang himala ang ginawa. Nangaral siya at marami ang sumunod sa kanya. Amen po ba? Bukod dito, festival. And it was winter. 23, and Jesus was
in the temple courts, walking in Solomon's colonnade. Sabi po dito, si Jesus po, naglalakad sa templo. Nandun siya sa bandang Solomon's colonnade. Ito pong Solomon's colonnade, sabihin ko lang po sa inyo, ito po yung natirang part ng templo na binil nung unang-una pa lang. Kasi di ba ang mga Jews, mga Israelites, napakadami nilang war na pinagdaanan. At yung templo, sinunog, giniba ng mga kalaban. At sa etong Solomon Colonnades, ito lang yung natirang part. Sa ibang translation, Solomon's Porch. Yun lang po yun. Pero inayos na po yun. Andito po ang ating Panginoong Hesus. Naglalakad siya dito. At habang naglalakad ang Panginoon, napakadami ang sumusunod sa Kanya. 24 sabi dito, the Jews who were there gathered around Him. Maraming tao ang sumunod sa Kanya, pinalibutan siya, saying, sabi sa Kanya, how long will you keep us in suspense? Sabi sa Kanya ng mga tao, kailan ba? Kailan mo ba kabibitinin? No, hanggang kailan ba to? Jesus, if you are the Messiah, tell us plainly. Sabi ng mga tao kay Jesus, kung ikaw yung Messiah, kung ikaw yung hinihintay namin at tagapagligtas, sabihin mo na sa amin, Jesus. Kasi sila po, ang mga Hudyo, mga Israelites, they are longing sa Savior. Amen po ba? Kasi ang kanilang kalagayan, ang kanilang status, they were oppressed by the Roman government. Pinapahiraman sila ng Roma. Amen? At naghihintay sila ng merong maglilid sa kanila na hari na papalayasin yung mga Roma. Amen po ba? Ito po yun. Kaya sabi ng mga tao, kung ikaw yung tagapagligtas, kung ikaw yung Savior, sabihin mo na sa amin. Huwag mo na kami bitinin, Jesus. Sabi ng mga tao. 25, sumagot ang Panginoong Hesus. Pwede po ba palakpakan muna natin ulit? Sabi ni Jesus, I did tell you, sinabi ko sa inyo, but you do not believe. Ngunit hindi kayo naniwala. Sabi ng Panginoon, the works I do in my Father's name testify about me. Yung mga pinagkagawa niya nung una, sa chapter 9, sa iba pang chapter, di ba nagpagaling siya, naghimala siya, nagturo siya, napakadaming mirakulo. Yun daw po is nagte-testify about me, ay about Jesus. Pero hindi sila naniniwala. Amen po ba? Pwede na namangha sila dun sa ginagawang miracles ni Jesus. But, the truth, hindi sila naniniwala. Amen po ba? Marami sa atin ganun pa rin eh. Naniniwala ng Diyos. Pero ang buhay, malayo kay Jesus. Paano mo nasabing Diyos si Jesus kung wala kang relasyon sa Kanya? Amen po ba? Palakpakan muna natin ang Lord. 26, but you do not believe. Sabi ni Jesus, hindi kayo naniniwala. Bakit? Because you are not my sheep. Hindi kayo naniniwala sa akin kasi hindi ko kayo mga tupa. Sabi ng Panginoon. Tignan yung katabi mo, ba't tupa talaga? Parang baka. Parang butikin mo yan din doon. Verse 27, my sheep, eto po, sabi ni, nagbigay si Jesus Christ ng, paano ba natin malalaman na tupa ng Panginoon ng isang tao? My sheep, listen to my voice. I know them, and they follow me. 28, I give them eternal life. Didiinan ko po, uulitin ko, I give them eternal life. And they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Walang makakaanaw sa kamay ko. Sabi ng Panginoong Hesus. Verse 29, my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Kanina kay Jesus, ngayon kay Father. 30, I and the Father are one. Punta po tayo sa unang puntos natin this afternoon. Ang gusto pong sabihin sa atin ng Panginoon, Jesus knows His sheep. Kilala ng Lord kung sino yung kanyang tupa. Alam niyo ba yun? Alam ba natin yun? Alam ng Lord. Ako naniniwala ko, alam ng Lord ang bawat isa dito. Personally, may relasyon si Jesus sa inyo.
Hindi aksidente na nandito kayo. Si Lord ang tumawag sa inyo. Amen po ba? Hindi si PJ, hindi yung kapugian ni PJ yung nagdala sa inyo dito. Hindi yung kagandahan ni Alison nagpunta sa inyo dito. Yung kagalingan niya mag-gitara. Pero si Lord mismo ang nangusap sa inyo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Jesus knows his sheep. Verse 25 to 27. Sabi po dito, Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me. 26, but you do not believe because you are not my sheep. A, Jesus has a deep understanding and knowledge of those who belong to Him. Ang ating Panginoong Isus po, mga kapatid, kilala niya kung sino ang kanyang anak. Kilala niya sino ang tupa niya. Alam niyo po ba natin yun? Amen. Alam niyo, sabi po sa Biblia, sa sinapupunan pa lang, naglala na ang Panginoon sa atin. Kilala niya tayo. Alam niyo, gano'n tayo kakilala ng Lord, may natanggal na buhok? Ay, pang ano yan? 343, mga gano'n. Strand of hair na lalaglag. Kabisado. Alam ng Lord, ganoon tayo kakabisado ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po kayo doon? Amen. May personal na knowledge sa inyo, sa atin ang ating Panginoon. He called us by our name. Tinawag tayo ng Panginoon. Ang problema, mga kapatid, kilala tayo ng Panginoon. Ang tanong sa atin, kilala po ba natin ang Panginoon? Minsan, compromise tayo. Nasasabi natin, ay, tupa ako ng Lord, ship ako ng Lord. Pero pag dumating ang problema, dumating ang unos, dumating ang suffering, pain, nakakalimutan na kung sino tayo, kung sino ka sa Panginoon. Amen po ba? Ganun tayo kakilala ng Panginoon. At alam niya lahat ng ginagawa natin. Alam niya lahat ng sufferings natin, paghihirap natin. Lord, minsan tumatawag tayo, Lord, andiyan ka pa ba? Alam ng Lord kung ano yung pinagdadaanan natin. Amen po ba? Alam ng Lord yan, mga kapatid. Yun po yung letter A natin. Letter B, sabi po dito sa verse 27, ito po yung isang, sabihin natin, ebidensya na isa ka sa tupa ng Panginoon. Sabi po dito, my sheep listen to my voice. Ang tupa ng Panginoon, ang anak ng Panginoon, nakikinig sa boses niya. Ang tanong, mga kapatid, naririnig pa po ba natin ang boses ng Diyos? Yung still small voice ng Panginoon, naririnig pa po ba natin? O naririnig na lang natin na bulong yung Wizard's World. Yung gano'n na lang. Wala nang iba. Anong bulong pa ba yung naririnig natin? Boses pa ba ng Diyos yung naririnig natin? Amen po ba? O baka puro iba na yung naririnig natin? O hindi na salita ng Diyos. Be listening to His voice. Believers recognize and respond to Jesus' guidance and direction. Ang isang anak ng Diyos, ang tupa ng Diyos, mga kapatid, alam niya ang boses ng Diyos. Meron po sa Facebook na panood ko, tinry nila tinry ng isang congregation, yun ang isang, kumbaga, pumunta sila sa maraming tupa. Tapos yung mga tupa na yun, merong nagmamayari nun. Tapos meron din mga stranger. Yung stranger na yun, tinry nilang tawagin yung mga tupa. Yung iba, nag-ingay, may pagkain, hindi pa rin lumalapit yung gumagano, pumapalakpak. Wala, hindi lumilingon yung mga tupa. Pero nung yung may-ari na ng mga tupa, yung tumawag, na onting rinig pa lang ng boses, takbuhan kagad, lapitan kagad yung mga tupa. Amen po ba? Ganun din po tayo, mga kapatid. Dapat marinig natin ang boses ng Panginoon. Ang tanong nga, maririnig pa po ba natin? Amen po ba? Well, ito, paano pa ba natin maririnig yung salita ng Diyos? Bible reading, prayer. Tsaka ito, ipakikinig natin ang preaching. Kaya napakahalaga po, pag nandito tayo at nakikinig, dapat concentrate tayo
sa Word of God. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Ano pa? I know them. Sabi ni Jesus, alam ko, kilala ko sila. And they follow me. Sa pang ebidensya, sumusunod sa Lord ang kanyang tupa. Sumusunod pa po ba tayo sa Lord? Minsan ang hirap no? Lord, paano ako susunod sa iyo? Umuulan. Bumabaha. Paano ako mag-worship sa iyo? Paano ako pupunta sa service? Diba minsan ang hirap? Lord, may sakit ako Lord, wala kaming makain Diba minsan ganun? Lord, tingin sa akin ng mga classmate ko, buwang again na Paano pa ako susunod sa iyo, Lord? Diba minsan ganun po mahirap po. Pero ito po, ebidensya, ang isang anak ng Panginoon sumusunod sa Kanya. Amen po ba? See, following Jesus, believers walk in obedience. Hindi pwedeng yung basa lang tayo. Hindi pwedeng narinig lang natin yung salita ng Diyos. Dapat we obey the Word of God. Amen po ba? Amen. Ang tanong, sumusunod pa po ba tayo sa Diyos? Amen. Ako naniniwala ko na lahat po dito sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga po nandito kayo. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay ng iyong katabi? Hallelujah. Trusting His leadership and care. Amen. So yun po yung unang puntos natin. Jesus knows His sheep. Kilala ng Panginoon ang kanyang tupa. Kaya napakahalaga po ito. Tanungin natin mamaya sarili natin. Tupa pa ba ako ng Lord? Baka kambing na ako. Ba yung kambing naluluwag, sabi po sa Biblia, dadating ang panahon, ang sheep ng Lord kukunin. Ang mga kambing itatapon. Sila yung hindi sumusunod sa Lord. Amen po ba? Second point po natin this afternoon, sabi po dito, sa verse 28, Jesus assures of salvation for His sheep. Ito po yung napakagandang, comforting na salita ng Diyos. Ang kanyang tupa, sureball na may salvation, may eternal life. Tayo po ba pag tinanong tayo sa labas, sure ka ba may eternal life ka? Sure ka ba sa pinupuntahan mong church? Sure ka ba kung saan ka pupunta talaga? Baka nag-church ka dyan pero hindi ka sure kung saan ka pupunta. Dito po, napakaganda. Sabi po dito sa verse 28, I give them eternal life. Sino ang bibigay? Si Jesus. Walang ibang makakapagbigay ng eternal life kundi ang ating Panginoong Jesus. Walang ibang source ng eternal life kundi si Jesus. Amen po ba? Amen. Wala kayong makikitang ganun sa Lazada, Shopee. Walang voucher ng ganun. Salvation. Walang ibang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan kundi si Jesus. Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through Jesus. Amen. Libre, regalo, eternal life galing kay God sa pamamagitan ni Jesus. Jesus is the source of eternal life, and He gives it to those who believe in Him. Binibigay ito ng Panginoon sa mga naniniwala sa Kanya, sa mga nananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Kaya ngayon, pag tayo po, tinanong tayo sa labas, may eternal life po ba tayo? Sure ba kayo? May assurance po ba kayo? Amen, meron po. Pwede bang palakpakan natin sa Lord? Dapat ang isang Kristiyano, sure. Pag ikaw ay tupa ng Diyos, dapat sure ka na may eternal life ka. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, kapag iisipan ko muna, parang nung nakaraang linggo, parang napamura ako Parang mukhang sa iba ako papunta. Dapat sure po tayo. Pero hindi po ito, kumbaga hindi ito reason para mag-continue ng sin. Amen po ba? Sabi po dito sa letter B, and they shall never perish. B, those who receive eternal life from Jesus will never experience spiritual death or separation from God. Sabi po ng Biblia, they shall never perish. Pag binigyan ka ng eternal life ng Diyos, yes, pwedeng yung ating physical na katawan mamatay, pero spiritual, no?
Pag nasa Diyos ka, eternal life with Jesus. Amen? Amen po ba? Sinong gusto nun? Amen. Ipalakpakan natin ang Panginoon. Ang letter C, sabi po dito, no one will snatch them out of my hand. Sabi ni Jesus, walang makakakuha sa kamay ko. Itong mga anak ko, itong mga tupang to. Letter C, Jesus' power and protection ensures that believers are secure in His hands and no one can take them away. Ang tanong, mga kapatid, sure na ba talaga tayo? Amen. Alam niyo mga kapatid, meron tayong mga ibang kapatid, yung mga Baptist and Reform. Kapatid natin sila, hindi ko sinasabing kulto sila. Iba yung pananaw nila. Ito po, sila po, itong verse na to, yung sinasabi nila na patungkol sa eternal security. Once saved, always saved. Tayo po ang stand natin, hindi tayo naniniwala sa once saved, always saved. Sabi sa Hebrews, may apostasy doon. Sabi sa Revelation, marami ang magsasabi, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Mga believers na ng Panginoon, pero nawala yung salvation. Umalis sila yung sa libre na salvation na binibigay ng Panginoon. Amen po ba? Pero kapatid natin sila ha, hindi natin sila kinokondem. Kasi naniniwala pa rin po sila na si Jesus ang tanging daan. Naniniwala sila Diyos si Jesus. Naniniwala sila sa Trinity. Iba lang po yung ano natin sa kanila, once saved, always saved. Walang pag-iwalay sa kanila. Pero andun po yung danger. Pag mababaw na Kristiyano, pwedeng sabihin nila, ay, hindi pala akong magkasala. Kasi eternal security naman ako. Kahit magkasala na ako, sa umpisa pa lang naman, tumanggap na ako kay Lord, liligtas pa rin ako. Yun po yung danger nung sa kanila. Yung once saved, always saved. Tayo po, naniniwala tayo na yung salvation, yes, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, namatay siya at muling nabuhay, hindi na po ulit yung gagawin ng Lord. Yung pagsisave niya na yun. Hindi na mawawala yun. No, ang mawawala tayo. Pwede nating tanggihan yung alok niyang pagliligtas. No, nakakalungkot, merong mga singer dati sa Hillsong. Magaling siya. Lalaki yun, alam ko yun, diba? Isa iba, hindi si Don Bowie. Nakalimutan ko eh. Diba? Basta meron sa Hillsong. Yun. Wala na siya. Hindi na siya naniniwala na si Jesus ang tanging daan. Diba? Nakakalungkot. Kaya totoo po, mga kapatid, darating ang panahon, even believers of Christ, madadaya. Kaya kailangan po natin mag-aral. Nang mag-aral, kailangan nating magpatuloy sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi napakadelikado po. Andiyan pa rin po ang pandaraya ni Taling. Pero napakaganda, napaka-comforting sabi dito. Ang totoong tupa ng Panginoon, no one will snatch them out of Jesus' hands. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So yun po yung unang puntos po natin. Jesus knows His sheep. Pangalawa, Jesus assures of salvation for His sheep. Third point po natin mga kapatid, sabi po dito, Jesus, divine authority to give eternal life. Walang ibang makakapagbigay ng eternal life sa atin, kundi si Jesus. Dito naman po sa verse 29 to 30, magpapatunay na si Jesus lamang po. Meron siyang authority. Tingnan natin ulit. 29, sabi po dito, my Father who has given them to me, binigay tayo kay Jesus, ng Father. Ito po yung role ng Father, mga kapatid sa salvation. Iba-ibang role po kasi, ang Holy Spirit, si Jesus, at ang Father. Ang Father po, siya po yung nagpoplano na tayo ay bibigay kay Jesus. Amen po ba? Si Jesus naman po, yung namatay sa cross para sa mga kasalanan natin. At ang Holy Spirit naman po, ang tumutulong sa atin to live a holy life. Amen po ba? Pero, hindi ibig sabihin nito, mataas si Father,
eto lang si Jesus, eto lang ang Banal na Espiritu. No, they are equal. They are one. One purpose, one goal, different role. No? Yun po yung ating doktrina. Tayo po ay Trinity. Naniniwala tayo. Ang hirap lamang po mga kapatid, ang mga kulto sa labas, ito po yung ginagamit nilang verse. Tinutwist nila to mga kapatid. Yung tulad ni Satan, tinutwist nila yung, ito sabi kasi po dito, who was given them to me is greater than all. Kaya sinasabi nila, si Jesus, ito lang siya. Si God the Father, yung Almighty, si Jesus, mighty lang. No? Hindi po. Mali po yun. Nuulit ko, mali po yun. They are equal. Jesus, God the Father, and the Holy Spirit, sila po ay makapangyarihan. Walang mas mataas sa kanila. Amen? Amen. The Father, greatness, and authority are emphasized. Kanina si Jesus yung in-emphasize. Ngayon naman po sabi dito, sabi ng ating Panginoong Hesus, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Ama, Father God. No? Pinakita, in-emphasize po dito yung greatness and authority of the Father. Pero dito po, in-emphasize din na si Father, particularly in role of giving believers to Jesus. Yung mga believers tayo, yung mga tupa niya, siya po yung tumutulong sa atin na mapalapit kay Jesus. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Next slide, sabi po dito, however, Jesus also affirmed His unity and equality with the Father. Kanina po sabi po doon, greater than all. Kaya pagdating po ng verse 30, umawi si Jesus. Sabi niya dito, I and the Father are one. Yun po yung danger kasi pag kumuha ka lang ng isang verse. Yung iba, verse 29 lang ang tinignan. Hindi nila tinignan yung verse 30. Na ang sabi ni Jesus, I and the Father are one. Pag eto po, sa eksena na to, papatuhin na si Jesus ng mga tao. Para sa kanila, blasphemy ito. Ikaw tao ka lang, sasabihin mo, ikaw kapantay mo ang Diyos. Kaya yung mga kasunod nito na verses, 31 to iba pang verses nito, ang mga tao, kumuha ng bato, babatuhin na si Jesus. Klaro sa kanila na sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos at kapantay ng Diyos Ama. Ang problema, yung iba, tinutwist. No? Kaya dapat maging aral tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakabuti ng Diyos ngayon dahil dito po pinapakita na si Jesus po has given the authority by the Father na tayo po ay bigyan ng eternal life through His death and resurrection in the cross. Alam nyo gaano tayo kamahal ng Lord? Alam nyo po ba yun? Kung gaano tayo kamahal ng Lord? Amen. Namatay siya. Pinahirapan siya sa cross. Muling nabuhay para sa iyo, para sa mga kasalanan mo, para tignan ka ng Ama as righteous. Amen po ba? Ganon kakamahal ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, ganon kakamahal ng Lord. Laksan mo, ganon kakamahal ng Lord. Ngayon ang tanong, uulitin ko yung tanong natin kanina. Sure na po ba tayo sa ating eternal life? Amen. Amen po ba? Sige po, pwede na tayong tumayo. Bago tayo umawit sa ating Diyos. Kilala niyo po si Mr. Beast. Yung isang sikat na YouTuber sa Amerika. Grabe yung subscriber niya. Parang 400 million ata. Baka po Mr. Beast. Mr. Beast. Alam niyo meron siyang isang vlog. Yung mga, merong top 10 lang na yung mga mayayaman, meron silang bunker. Hindi yung bangko, bunker. Sa ilalim ng lupa, meron silang mga bunker. Na pagdating po ng sinasabi nila ng end times, ligtas pa rin sila dahil may bunker sila, pagandahan. Yung iba 10 story, pababa. Yung iba 20, mayroong elevator, may kompleto pang 20 years na supply, may swimming pool. Para sa kanila po, para sila ay maligtas. Pagbalik ulit ng Panginoong Hesus, gumawa sila ng bunker. Tingin nyo maliligtas sila?
pagdating ng end times, hindi po. Tayo mga kapatid, ito po yung assurance natin. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay, assured na po tayo. Sure tayo ng eternal life. Mga kapatid, ipinamamanhig ko sa inyo mga kapatid, huwag po tayong mawala. Huwag po nating tanggihan yung eternal life, yung eternal life na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Pwede po bang palampakan natin ng Lord? Sige po. Habang inaawitan natin ng Panginoon, pwede nyo siyang kausapin, kasama natin ng Lord. Amen po ba? Kasama natin ng Lord. Awitan natin siya. Sige po. Hallelujah. Isa pa habang inaawitan natin ng Lord, kausapin natin ang ating Lord. Kasama natin siya this afternoon. Napakabuti ng Lord dahil hindi natin deserve yung love. Kasi pasaway tayo, araw-araw tayo nagkakasala. Araw-araw tayong may ginagawang kalokohan sa paningin, sa harapan ng Lord. Pero dahil sobrang mahal niya tayo, niligtas niya tayo. Though we are sinners, talagang yung unconditional love ng Lord andyan. Kaya this afternoon, awitan natin siya. Kung kanina, hindi ka nakaawit ng top of lungs mo, awitan mo ang Panginoon. Sumigaw ka, umawit ka, awitan mo ang Lord. As we sing, as we praise, as we worship God, sige po, awitan natin ang Lord, Diyos ng kabutihan. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord God. We praise you, we glorify you, Lord God. Lord, thank you for your words this afternoon. Thank you, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Yes.
Church, kita mo ang Panginoon. Yes, Lord God. For the last time. Yes, Father God, we thank you, we glorify you, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa salita mo, Panginoon, na aming pinag-aralan this afternoon, Lord God. Lord, transform us, Lord God. Hindi lamang po ito maging stock knowledge, Lord God. Bagkus, Panginoon, turuan niyo po kami, Panginoon, na magbago, Lord God. Turuan niyo po kami na maging tuban niyo, Panginoon. Help us, Lord God. Lord, sa mga mali namin nagagawa, Lord God, itinataas po namin ito sa inyo. Hayaan niyo po, Lord God, na magamit niyo kami mightily, Lord God, in your kingdom, Lord God. Lord, wala pong imposible sa inyo, Lord God. Kaya ngayon pa lamang po, we claim the victory in your name, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil inari mo kami, Panginoon. Ginawa mo kaming tupan niyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Lord, dalangin ko po this afternoon sa kapatid ko, sa mga kapatid ko here on Priya, Panginoon. Lord, samahan niyo po sila. Empower them, equip them with your words, Panginoon. Patuloy silang magamit sa inyong ubasan, maging sa kanilang pamilya, maging salt and light po sila, Panginoon. Lord, wala pong imposible sa inyo. Panginoon, malapit ka nang bumalik. Lord, give us the courage, give us the boldness to share your words more, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat po. And let your will be done for us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah.